Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Brimstone na ipinalabas noong 2016. I'm here to punish you. Isang ginang ang sa pilitang ikinandado ng asawa ang kanyang bibig upang hindi ito makapagsalita dahil tinanggihan itong galawin siya ng kanyang asawa kagabi. Matapos disiplinahin ng pastor ang asawa, pinarusahan din ito ang kanyang anak. Binubusohan din ito ang anak na babae sa tuwing magpapalit ito ng damit at nahuli ito ng kanyang asawa. It's a sin. Seemly towards his virgin daughter if she passed the flower of her age, and if need so requires, let him do what he will. Gayunpaman, hindi natinag si pastor sa babala ng asawa at pinarusahan niya itong muli. Araw-araw na lamang sinasaktan ang babae ng kanyang asawa, ngunit patuloy pa din si pastor na mangaral ng banal na kasulatan. Siya ay minamahal ng mga taga-nayon dahil siya lamang ang nag-iisang pastor doon. Hindi naman maintindihan ng dalagang si Joanna ang kagustuhan ng kanyang ina at sinabi nito sa ina na hinding-hindi niya ito tutularan. Walang sabi-sabi at tahimik lamang na umalis ang ginang na may mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit ilang sandali lamang ay nagbigti ito sa harapan ng lahat. Iyon lamang ang tanging paraan upang iparating ng ginang sa lahat na ang pastor na kanyang asawa ay sagad ang kademonyohan. Ngunit, sa halip na makonsensya si pastor, nagalit pa ito at inakusahan ang asawa na nilapastangan ang simbahan. Nakatitig naman si Joanna sa kanyang ina at nakonsensya ito dahil alam niyang nagbigti ang ina dahil sa sinabi nito kanina. Ilang araw bago nangyari ang eksenang iyon, ay nagkaroon na ng unang buwan ng dalaw si Joanna at naisip nitong may malubha itong sakit. Tiniyak naman ng kanyang ina na iyon ay tanda na siya ay ganap ng dalaga. Pagkatapos ay ipinaalam ng kanyang ina ang tungkol sa magiging pagbabago ng kanyang katawan. Ngunit nang sandaling iyon ay biglang pumasok si pastor sa banyo. Sinabi nitong nadungisan ng dugo ang kabanalan ni Ana at hindi magtatagal ay may mga lalaki ang makakapansin sa kanyang alindog. Kaya kailangan di umano nitong lumayo sa mga kalalakihan maliban sa amang si pastor. Nasaksihan lahat ng ginang ang pangyayari, kaya upang maprotektahan ang anak, nilalandi nito ang asawa. Ngunit tinanggihan ito ng asawang pastor at sinabihan ang ginang na may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Magmula noon, ang atensyon lamang ni pastor ay nakatuon na lamang sa kanilang anak na babae. Ang paulit-ulit na pagpigil ng ginang na patigilan ng asawa sa kamanyakan sa kanilang anak ay nagdulot sa kanya ng labis na kaparusahan. Ngayong wala na ang ginang, wala nang makakapigil pa kay pastor, kaya nagsimula na ang kalbaryo ni Joanna. Ang araw na sa pilitang dinala si Joanna ng kanyang ama sa kapilya ay upang pakasalan siya. Ngunit mariing tumanggi ang dalaga. Hinila ni pastor ang anak sa putikan at pinarusahan. Hindi makakalimutan ni Joanna ang gabing iyon na ginahasa ito ng kanyang ama. Kinaumagahan, nang magising ang dalaga, nagmadali itong tumakas hanggang sa mapagod ito at natumba. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kalbaryo. Iniligtas si Ana ng isang pamilya na dumaan at nakita siya. Nabighani ang padre de pamilya sa kagandahan ng dalaga, kaya may maitim itong binabala. Ipinagbili nito si Ana sa bayan dahil sa pera. Akala ng dalaga ay mabuting tao ang nagligtas sa kanya, kaya sumama siya sa mga ito. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya na ang lugar na pinagdalhan sa kanya ay isa palang bahay aliwan, ngunit huli na nang malaman ito.
And we do all the moaning and groaning because that makes sure it's over fast. Sa umpisa ay ginawang utusan lamang si Joanna dahil bata pa ito. Ngunit ang may-ari ng putahang iyon ay walang pakialam at hinipuan nito si Joanna. Nahintatakutan ng dalaga. Ngunit may isang babaeng lumapit doon at iniligtas siya. Iminungkahi ni Sally na hayaan na lamang si Joanna kapalit ng libreng pagkain at alak at pumayag naman si Nyakol. Ilang taon ang lumipas, lumaki na at lalong gumanda si Joanna. Ngunit dahil wala siyang kawala sa impyernong lugar na iyon, kaya naging manhid na ito. Ang tanging pagkakataon na may sigla si Joanna ay sa tuwing kasama nito ang kaibigang si Liz. Isang araw, ginalit ni Liz ang isang parokyano dahil tumanggi itong magpahalik. At upang aliwin ang customer na nagalit, ay pinutol ng may-ari ng putahan ang dila ng babae sa harapan ng mga tao. Sa kabutihang palad, may isang lalaki ang handang tanggapin ang napiping si Liz upang mabigyan ito ng tahanan. Ngunit noong gabi bago umalis ang babae, isang lalaki ang nagbayad ng malaki upang makapamili ito ng babaeng manggugustuhan niya. Sinilip ni Joanna ang lalaking customer at ang taong iyon ay walang iba kundi ang demonyo nitong ama. Pinarusahan nito si Joanna sa pamamagitan ng paghampas ng latigo sa kanyang likuran. Ang kanyang malakas na palahaw ay narinig ng kaibigan nitong si Liz. Sinugatan nito ang mukha ni Pastor gamit ang kutsilyo. Nagalit naman ng husto si Pastor Nyakol kaya sinaksak nito si Liz sa dibdib. Dahil sa takot, kinuha ni Joanna ang kutsilyo na nakatarak sa dibdib ng matalik na kaibigan, saka nito ginilitan sa leeg ang ama. Nang kumalma na si Joanna, inilagay nito ang kutsilyo sa kamay ng ama at pagkatapos ay sinunog ang buong lugar. Kailangang makatakas na si Joanna sa pangalawang pagkakataon kaya naisip niyang siya ay mabubuhay sa katauhan ng kaibigang si Liz. Nagpunta si Joanna sa isang doktor upang ipaputol ang kanyang dila. Ngunit nag-alinlangan ng doktor kaya kinuha nito ang scalpel at siya na mismo ang nagputol ng kanyang dila. Matapos makaalis sa lugar ng doktor, nagkunwari si Joanna bilang si Liz at nagpakasal sa lalaking balo na kapenpal ng yumaong kaibigan. Ang lalaking si Eli ay may anak na lalaki sa yumaong asawa at nagkaanak din sila ni Joanna ng isang batang babae. Ang kanilang buhay ay simple lamang at masaya. Ngunit ang masayang pamilya ay sinira ng bagong pastor na dumating sa kanilang bayan. Nang marinig ni Joanna ang pamilyar na boses ng pastor ay naningkit ang kanyang mga mata. Ang bagong pastor ay walang iba, kundi ang demonyo nitong ama. Ang paggilit niya sa leeg ng ama ay hindi pala ito napuruhan at himalang nakaligtas. Ngunit ang kakaiba ay hindi naman ito pinagtutuunan ng pansin si Joanna. Matapos magsermon ng pastor, isang buntis na babae ang manganganak na. At dahil si Joanna lamang ang kumadrona doon, kaya naiwan ito. Ngunit nagkaroon ng problema sa panganganak ang babae, kaya kailangan mag-isip si Joanna kung sino ang maaari niyang iligtas. Kaya mas pinili nitong iligtas ang ina kaysa sa sanggol. Ang desisyong iyon ay nagpagalit sa ama ng sanggol, kaya sinisi nito si Joanna sa pagkawala ng anak nito. Sinubukan nitong sunugin ang tirahan ni na Joanna upang magiganti. Ngunit tumating doon si pastor at pinakiusapan ng lalaki na umalis. Kinabukasan, lahat ng mga alagang tupa ni na Joanna ay tinatay. Naisip ng asawa ni Joanna na ang lalaki ay bumalik muli upang maghiganti, kaya nanggalaiti ito sa galit. Ngunit ang lahat ng iyon ay kagagawan pala iyon ni Pastor Nyakol upang makalapit ito sa kanyang apong si Sam. Habang itinatapon ni Joanna ang mga pinatay na hayop, palihim na ikinandado ni Pastor ang kulungan ng tupa at hinabol ang kanyang apo. Nakikipaglaro kunwari si Pastor Nyakol sa kanyang apo at nakita ito ni Joanna. Kaya umakyat siya sa hagdan, ngunit nahulog ito at nawalan ng malay. Nang magkamalay na siyang muli,
Nakabukas na ang pintuan at ang anak niyang si Sam ay nasa maayos na kalagayan. Mama, are you evil? The Reverend said you murdered a man. Alam ni Joanna na hindi siya titigilan ng demonyong ama, kaya pinuntahan niya ito ng hating gabi upang paslangin ito, ngunit hindi niya ito nadatnan. Nang makabalik na siya sa kanilang bahay, ay nadatnan niyang patay na ang kanyang asawa at ang bahay ay nasusunog. Sa kabutihang palad ay walang nangyaring masama sa kanyang anak at stepson. Nagplano si Joanna na tumakas sa pangatlong pagkakataon kasama ang 2 bata tungo sa bayan ng kanyang biyenan. Isang patay na antelope ang nakaharang sa kanilang dinadaanan at nang makita ito ng kanyang stepson, bumaba ito ng karwahe upang tignan ang sitwasyon. Ngunit hindi pa ito nakakalayo ay pinaslang ito. Wala nang panahon si Joanna upang magdalamhati pa at kailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay upang mailigtas ang kanyang anak. Umiyak si Lolo nang malamang namatay ang kanyang anak at apo at upang mailigtas ang 2 taong kasama niya ngayon. Magdamag na nagbantay si Joanna sa labas hawak ang kanyang armas. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, biglang lumitaw si Pastor sa kakahuyan. Your daughter shall suffer for your actions. Dinalaan nito si Joanna na huwag iiwang mag-isa ang kanyang anak. Nang marinig ito, nagmadaling bumalik siya sa kanilang silid. At nang lumingon ito sa kanyang likuran, nakita niyang pinaslang ang kanyang biyenan. Binuhat nito kaagad ang anak at nagtago sa basement. Ngunit huli na dahil hinila siya ng kanyang demonyong ama at iginapos. Nais ni Pastor na panoorin ni Joanna ang kademonyohang gagawin sa kanyang anak. Ngunit ginawa ni Joanna ang lahat dahil bilang ina, hindi ito papayag na bababuyin ang kanyang anak. Nang makawala siya sa pagkagapos, kinuha niya ang lampara at itinapon sa kanyang demonyong ama hanggang sa masunog ito at pinaputukan pa niya ito ng shotgun. Kaya siguradong nasunog na sa impyerno ang kaluluwa ng pastor na demonyo. Mula noon, naging payapa na ang buhay nilang mag-ina. Subalit isang araw, isang pulis ang nagpunta doon upang dakpin si Liz, ang dating kaibigan ni Joanna. Lumalabas na pinaslang ni Liz ang may-ari ng bahay aliwan bago siya nito iniligtas mula kay pastor. Dahil sa namuhay si Joanna bilang si Liz, kaya kailangan niyang pagbayaran ito. Sa isang magandang lugar sa kabundukan, ay naroon ang babaeng si Joanna na nakikipaglaban sa kanyang buhay. Siya ay tumalon sa tubig na nakagapos, kaya natapos na ang kanyang trahedya at maikling buhay. Ang pantay na karapatan ng mga kababaihan na ating tinatamasa ngayong panahon ay dahil ito sa mga kababaihang ipinaglaban ang karapatan mula noong unang panahon hanggang iba't ibang henerasyon. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.